Yung mga kumbaga yung mga puna ng mga nagko-comment patungkol sa pahayag ko kahapon kay Socrates Biligas patungkol sa pahayag niya patungkol sa vote buying, mga kabanat. Hindi ko marami nagsasabi na tama daw ang ginawa ni Biligas na pahayag na yun patungkol sa vote buying. Pero sa akin, nanindigan ako doon na mali yung ganyang panawagan. Una, parang hinihikayat mo yung ating mga kababayan na okay lang tumanggap ng pera sa botante ay sa kandidato. Number one, pag tinanggap mo yung pera, automatic vote buying na yun. Binili ka na doon. Pag tanggap mo pa lang ng pera, automatic yun, vote buying na yun. Binili ka na ng politiko, binili na ng politiko yung boto mo. Iboto mo man siya tsaka hindi ay automatic na yon ay kasalanan na. Una, nagkakasala ka doon sa politiko na bumili ng boto sa iyo, na umaasa yung politiko na yon na boto mo siya. Subalit, pag hindi mo siya binoto, automatic nagkakasala kayo doon. Yun ang aking stand yun, mga kabanat. Pero sa kabilang dako, marami nagsasabi, okay sabi niyo yun. Ay sabi dito, mali daw yung sabi niya na nagugutom daw, literal na yung hindi gutom sa pag-iisip mo. Mali daw yung sinabi ko doon. Ay nako. So bago ako magko-comment, mga kabanat, ito panoorin muna natin itong recap sa napanood niyo rin to kagahapon. Pero medyo haba-habain ko yung video niya dahil para makita nyo ano ba talaga yung punto niya dito. At masasabi ko, contradiction kasi yung pahayag niya, mga kabanat, patungkol dito sa vote buying. Ang issue ko dito yung batas ng tao at saka batas ng Diyos, kasi ginamit niya dito ang salita ng Diyos na batas ng Diyos at batas ng tao. So panoorin muna natin itong salita niya. Halimbawa, yung tauhan ng kandidato o yung kandidato mismo, bigyan ka ng daan-daan o libo-libo para iboto siya. Pero tinanggap mo, pero hindi mo siya ibinoto. Kasalanan ba yon? Doon pa lang kayo nang humusga, mga kabanat. Kasalanan ba yon? Binigyan ka ng pera, ng libo-libo? Daan-daan, sabi niya nga, tinanggap mo. Tapos hindi mo binoto ang isang politiko na nagbigay sa'yo ng pera. Sa palagay nyo, kasalanan ba yon? Kayo nang humusga, mga kabanat, kung kasalanan yon. Walang pananagutan o sagutin na tumupad sa isang usapan na illegal o immoral. Ang pagbili ng boto at pagbenta ng boto ay kasalanan sa Diyos at labag sa batas. So malinaw, ang pagbinta ng boto at pagbili ng boto ay kasalanan sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. So hindi ko dito nakikita ko na kontradiksyon ng pahayag ng pari na ito. Una, pagtanggap mo pa lang ng pera, automatic na yun ay binta na ng boto. Binta na, automatic nagkakasala ka na doon. Dapat ang mga ganitong statement ay pag-isipan muna. Diba? Isa ka nga, kumbaga, sinasabi ninyo, isa kayong alagad ng Diyos. Dapat yung mumutawi sa bunganga nyo ay talagang may kabuluhan sa mga makikinig sa inyo. Yung nakapagbigay ng moral. Hindi yung parang inuudyukan nyo pa yung mga botante na tanggapin yung pera pero wag nyong iboto yung politiko. Parang ginagatasan nyo. Ang katumbas kasi sa akin pananaw, ganyang sitwasyon ay magnanakaw. Ninanakaw. Walang pagkakaiba sa salitang magnanakaw. Ninakawan mo yung politiko dahil hindi mo siya binoto. Kasi ang politiko, binili yung boto mo at umaasa yung politiko na yon na iboboto mo siya. So nagsisinungaling ka. Doon pa lang ay mayroon ng kasalanan. Tapos sinabi mo na pagbinta ng boto at pagbili ng boto ay kasalanan sa Diyos. Naniwala ka naman pala doon. Bakit hinahayaan mo, tinotolerate mo ang ganyang sitwasyon? Tapos mayroon ka pang paliwanag, di ba? Panoorin niyo ulit ito. Padugtong natin. Pero kung ikaw'y nagugutom, kung ikaw ay nangangailangan, okay lang. Hindi mong tanggapin yon, pero wag mong tutuparin yung ipinagagawa sa iyo. Sapagkat kung gumagawa yung kandidato, so, doon pa lang tatanggapin mo pa na mapapakamot ka sa ulo, mga kabanat. Ano bang klaseng hindi ko mag-gets kung anong ibig ni Biligas ipalabas dito, mga kabanat. Sa akin kasi mali ang ganitong
ganitong pahayag eh. Tapos ito pa yung hindi ko magets yung sinasabi niya dito mga kabal. Parang kontradiksyon eh. Walang puno, walang dulo yung kanyang mga sinasabi. Hindi ko magets. Ano ba? Hindi ko magets eh. So ito mga kabanat, may karugtong pa to eh. Ng isang iligal at masamang bagay at idinadamay ka pa, sabi mo sa kanya, ikaw na lang ang gumawa ng kasalanang yan. Huwag mo na akong idamay. Oo, doon pa lang sa pagtanggap mo ng pera mula sa politiko, kasalanan na. Pero bakit gusto mong ibalik na wag mo na akong idamay? Sabihin mo daw sa politiko, mga kabanat, ikaw na lang gumawa sa kasalanan na yon, wag mo akong idamay. Di ba? Doon pa lang makikita mo parang sablay eh, kulang eh. Sablay na, hindi mo maintindihan. Ano ba ibig ipahiwatig kayo? Magko-comment kayo, naintindihan nyo ba yung gusto ni ipalabas ni Villegas? Naniwala ba kayo na tama itong mga pahayag niya? Maraming nagagalit eh. Maraming nagagalit sa post kagabi kasi napapansin ko mula sa mayroong akong followers na halos 10 ata ang nasig-alisan sa channel ko dahil nga doon sa pahayag na sa remark o kumbaga sa reaction ko patungkol kay Villegas, mga kabanat. Pero sa akin tama naman eh. Tama naman kontradiksyon. Sinabi niya sa mata na Diyos, sa mata tao ay bawal ang magbinta at bumili ng boto. Pero sa dugtong sa huli, okay lang tanggapin. Tapos sabihan mo daw ang politiko, wag mo na ako idamay sa kasalanan. O doon, anong klaseng yun? Anong klaseng paliwanag yun? Doon pa lang sa pagtanggap ng pera ay kasalanan na. So pagdating sa dulo, isasabihin mo, wag mo akong idamay. Sabihin, anong kalukuhan yun? Dahil nagugutom ka, okay lang yun? Okay lang ibinta ang boto mo? Hindi ba kasalanan nun? Ang magnakaw, hindi ba kasalanan? Ano bang pagkakaiba sa magnanakaw at sa doon? Di ba? Bininta mo yung mo eh. Bininta mo yun eh. Kasi dapat kung matino ka kasing butante, huwag ka tumanggap ng pera. Kasi minsan yan nagkawandang-wandang yung bansa natin na kumbaga na nasusumpa. Kasi karamihan ng mga botante ito matanggap ng pera. Realidad yan, maraming mga politiko nagbibigay ng pera at karamihan yan, katotohanan ay nananalo yung mga politiko na nagbibigay ng pera. Realidad yan mga kabanat, maniwala ka dyan sa mga normal na tao na tumatanggap ng pera, hindi nila binoboto yung taong nagbibigay sa kanila ng pera. Maniwala ka kaya dyan? Karamihan yan, maaaring may ilan na hindi bumoboto pero biboto mo man ang tao na yun at saka hindi, automatic nagkakasala ka na doon sa mata ng Diyos kasi tumanggap ka na ng pera mula sa politiko. Yan ay gawaing masama. Hindi pwede na tanggapin mo yung gawain ng masama ay gawain ng masama ay sasabihin mo hindi ka nagkakasala. Doon pa lang sa sinasabing kung nanood sa Biblia nga lumayo ka huwag kang humipo di ba? Sa Biblia nga sinabi huwag kang humipo. Ibig sabihin, huwag ka lang kahit hawakan mo lang. Halimbawa, katumbas nun, huwag ka nang lumapit doon. Lumayo ka nga pero lumalapit ka pa. Tapos ginagamit niya pa yung mata na salita ng Diyos. Sa mata daw ng tao ay kasalanan yung pagbenta ng boto. Pero siya mismo nagsabi, okay lang tanggapin. Pero huwag mong iboto yung politiko na yun. Yun ang hindi ko mag-get sa mga kababayan natin na nagagalit sa reaction ko doon. Di ba? Ayaw ko kasi sa ganyang mga pahayag na tayo pa nag-uudyok, baga sinasabi nila, alagad sila ng Diyos. Dapat kasi ang namamutawi sa bunganga nyo, okay siguro kung sinabi niya, mga kababayan, huwag nating pairalin ang ganyang mga gawain sa mga politiko. Pag nagbigay sila ng pera, huwag nating tatanggapin bilang yan ay katumbas na pagbili sa ating boto. Dahil nga labag yan sa mata ng Diyos na parang binibinta natin ang pera niya. Di ba? Parang ganun. Mga politiko ngayon, siguro, kaya ang ibang mga politiko, kino-convert yung tulong nila sa pagkain. Siguro, yan, nakikita ko, maraming tumatanggap kasi minsan, binabahay-bahay. Nakarang araw, ginamit nilang pandemya, kailangan daw na sila magbibigay ng ayuda. Ayuda yun gobyerno, yun, namimigay sila. Pero yung cash, galing sa politiko. Kaya nga ang remark doon nila ang related ang issue na ito ay patungkol sa vote buying. Vote buying kasi, di ba? Malinaw yung kahit puntahan mo yung title ng video na ito. Hindi ako magkakamali sa News 5.
vote buying ito sa patungkol sa remark ni Leni Robredo o statement ni Leni Robredo patungkol sa vote buying. Ang pinakalondo ng video na ito mga kabanat ay ipinagtanggol ni Socrates Villegas si Leni Robredo sa pahayag ni Leni Robredo. Aminin nyo man at saka hindi, itong si Socrates ay kaalyado ng LP. Wala kang nakikita na puna ito patungkol sa mga LP. Lahat yan ay patungkol sa ano. At saka dagdag ko lang, itong video na ito bago ko ito muna, ipatapos ko lang konti para maka-complete yung info, mamaya baka maputol at sabihin nyo hindi ko tinapos ito. Pwede mong tanggapin yung pera, pero hindi dahil nangangako kang tutuparin yung usapan, kundi dahil mayroon kang matinding pangangailangan para sa iyo at sa iyong pamilya. You are not obliged to fulfill an immoral, illegal contract. Ibig sabihin, kapag masama ang pinag-usapan, kapag masama ang ipinagagawa, kahit anong gawin, piliin mo ang Diyos. Piliin mo ang Diyos. Kalukuhan. Pasensya na, pero parang kalukuhan mga kabanat. Hindi ko makita na ang sinasabi ni Socrates ay makadiyos mga kabanat. Hindi ko pasensya na sa mga mapupuna, mapapanood yung reaction ko na ito. Hindi ko sang-ayunan na ang sinasabi niya na ito ay makadiyos. Piliin mong Diyos. Medyo sinungaling yung ganyang paliwanag mga kabanat. Sinungaling kasi doon pa lang sa punto mo, sinabi mo, tanggapin mo yung pera mula sa politiko. Tanggapin mo ang tinatawag na vote buying kasi ang pinaka-topic sa video na ito ay vote buying. Vote buying mga kabanat. Hindi naman usapan dito ayuda ng politiko, kundi vote buying. Vote buying. Hindi sinasabi ayuda ng mga politiko sa pandemya. Hindi ganun eh. Vote buying yung usapan dito. Tanggapin mo yung pera dahil sa pangangailangan ng pamilya mo. Tapos piliin mong Diyos. Ano yun? Ano yun? Masakit sa ulo isipin mga kabanat kung anong medyo mahirap ma. O isa lang lundo ko dito. Medyo hindi ko na gustuhan yung ganitong paliwanag ni Socrates patungkol sa vote buying mga kabanat. Pasensya na, pero sa akin lang parang inuodyokan niya yung taong bayan na tanggapin, ibenta ang boto. Ibenta mo sa politiko dahil sabi niya nga, 'di ba? Klarong-klaro. Hindi ka wala ka daw kasalanan dahil hindi ka naman nangako sa politiko na iboboto mo siya. Pero ang realidad yan, dahil tinanggap mo yung pera mo, automatic, umaasa yung politiko na iboboto mo siya. Diba? Yun ang, number one, tinanggap mo yung pera, nagsisinungaling ka na sa sarili mo. Tinanggap mo pera, sa isip mo, tanggapin ko yung pera, hindi ka naman kita iboboto eh. So, parang, ninakawan mo ang politiko, mga kabanat. Yan ang tiniraidor mo. So, masasabi mo ba yun, piliin mo ang Diyos ng ganyang statement? Ay nako. Kaya sablay mga kabanat. Dapat mga statement ay mga makakuha ng moral. Naniwala pa siguro ako sa sinabi niya, mga kababayan, iwasan yung tumanggap ng pera mula sa politiko o tinatawag. Wag nyong, in short, dapat nagpaliwanag na lang siya, wag nyong ibenta yung boto nyo dahil yan ay masama. Siguro naniwala ako dun. Tapos idudugtong niya, sasabi niya, piliin nyo ang Diyos. So, doon pa lang ay agree ako doon na pag sinabi nyo, huwag nyo ibenta yung boto nyo dahil yan ay kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Piliin nyo yung Diyos. Automatic yun. Wala akong question doon. Hindi na ako magko-comment doon. Hindi na ako dahil nga tama yung sinabi niya. Pero tatanggapin mo yung pera ng politiko. 'Di ba? Tapos napakahirap yung mga sinasabi niya. So, yan lang muna mga kabanat. Comment kayo sa kung magagalit pa rin kayo, nasa inyo na yan. Pero yan kasi yung punto ko. In short, hindi ko nagustuhan yung pahayag ni Socrates na ito patungkol sa vote buying. Vote buying ang topic huwag nyo i-divert sa ibang issue. Vote buying na ginamit niya ng example itong mga bagay na ito na yan. So yan muna mga kabat, maraming salamat.